Yes, I'm ready. Ready. You sleep early, okay? Para you're not antok. When you put makeup, you always sleep. Ano? I told you, when you're in the studio na, you make snappy, honey, para yung brain. Energy. Oo, asarin mo si Raisa May ng asarin para... Siyempre. Nakita mo ba siya kuya ngayon? Ang ganda niya ngayon ni Raisa. Nagpabangko Ni Raisa. Ang ganda ni Raisa. Alam mo yung gandang binabalikan? Ganda siya. Yes, of course. How could she not be beautiful? Alam mo, nung una ko nakita si Raisa ganito nakita ko siya nung unang gupit niya. Pag ganun ko napadaan ako tapos nandito siya, dito sa lateral ko. Pag ganun ko, uy, binalikan kong ganun. Kaka ako ganda mo. Pero ganda talaga, no? Glowing. Kasi Bingbing nagpapaano. O kuya, wala akong sinabi dyan ha. Ikaw nagbanggit niyan ha. Si Bingbing naman talaga kaya nag-aayos si Raisa May. Kasi meron siyang nakikita, nagkikare sa kanya. Lahat ng tao ganun. Pag may nagkikare sa'yo, Basta kuya, hindi sa akin galing sa'yo ha. mas excited ka araw-araw pumasok kasi they're sa mundo. Ano-ano. Wait lang. Ikaw ba excited ka ba? Super. Bless you. Of course. Sarap sa Bulaga, no? Yes. Na-enjoy niya na kuya. Yun lang, enjoy lang. Para ka lang nagtatambay dun. Dito na the sundo of Papa Jack, Tito Jose. Ayun, 2 minutes na lang naman. Oh. Bakit? Hindi ko naman nag-name drop ah. Di ba? Wala pa yung... Yan din ba ito? Sundo lang. It's just a sundo. It can be... Hindi mo maliit pa yan yung nalagaan. It can be an alien. Oh. It can be an animal. Oh. No, gusto mo maging jowa ni Papa Jack mo, boy o girl? Anyone who will make him happy. Kasi deserve niya ang happiness. Okay. Oo. Ayun na. So, boy lang, girl. Ay, hindi. Sundo. 13, hindi ka ba nagsasawa kay Papa Jack? No, never. Check. Never. Sometimes medyo makulit lang, pero okay. That's his job naman to make me kulit. Wala nagtatanong sa akin, kamusta si Bimbi? So, wala lang, isa lang sabihin ko sa inyo, ma-respetong bata. Malaking parte ng childhood ko. Ang isang Jose Manalo. Lalo na kasama kayong Bimbi. Alam mo ba tong bahay na to? Do you remember nung nag-shooting tayo ng bahay nyo dito sa At that time, doon ako nakabili ng bahay dito. I know, right? Swerte yung movie na yun. Super nice Di ba talaga. doon din nagkaroon ng yung bahay si Raisa? What's this? Your toiletries and mga gamit-gamit. Enjoy mo lang yung ginagawa mo. Okay. Because your sundo is here na. Sweet naman. Magla-live pa rin sa kotse yan. I know, di ba? 30 seconds na lang. Hi, Doc! Ma-addict sa maybe. Hello, Doc. Ay, sorry, Nakita mo na may steak sa house, no? Sabi ni Papa Jack, Nagluto ka sa steak. Oo, yan, nakita ko. ubos na. You're too late. Hindi, okay na kasi. Ay ba, meeting kanina eh. We're live, ha? Oh, wow. To say hi to Tito Jose. Tito Jose, doctor of mama. Hello. Pain management doctor of Hi, my Doc. mom. Good evening, sir. Hi. Good evening po, Doc. Oh, yan. It's ended na. Wala nang Thank you, timer. everyone. You have to go na because someone is waiting. Okay. Wala, thank you. Love you, Tito Jose. See you in a few days. Wherever you go, wherever you go, I'll be right here waiting for you. Yeah. Jack, manood kayo ng concert ko sa Sunday. Pag Sunday daw. Sunday? May concert ka where? Alabang lang. Labang. Sure, I'll check. I'll ask, Okay. I should ask Raisa, no? Okay, pwede. I'll check. Kasi usually pag sa Sunday, Tito, say we have family day eh. Oh, pwede. Gabi Sa gabi naman. Okay. Pwede yung Dapper Cats, no? Yeah. Matuloy na sila. Pahayain ko sila. Para ano. Para happy. So, thank you, everyone. Thank you. Okay, Thank you, Tito mag-thank you. Jose. Love you. Rest well. 26 Sunday sa 0.9 Olito. Sunday kaya.
Dizon, abay pinatunayan na sinunod ang payo ni Bimbi Aquino at ng nanay nitong si Miss Chris Aquino. So agaran niya pong ginawa no yung sinasabi ng mag-ina. Talagang masasabi natin na this is gonna be a kilig factor para sa Maybe. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, sabagot tayo like, share, sa ating updates for today's video. Nice ko pong panoorin po muna ninyo ang video clip na ito. Let's watch this. Uppercut. Step pa lang si Bimbi, wala. Wait lang ha. Oh, parang... Sige, magpapapasok ng tamay ka. Next year. At extension. Next year. Next year. Sige. Puto si Sana. Uppercut. Step pa lang si Bimbi, wala. Wait lang ha. Oh, parang... Sige, magpapapasok ng tamay ka. Next year. At extension. Yes, you got it right. Ayan po yung ilan sa mga video clip kung saan ay pinatunayan na itong si Miss Raisa May Dizon na nakikinig talaga siya sa mga payo ni Bim at ng ina nito, no? Dahil ang katotohanan at ng kilig factor sa Raisa May Bimbi moment, basta para sa'yo, magpapagupit ako. Isang klasikong eksena na showbiz na hanggang ngayon ay nag-iwan pa rin ng ngiti, kilig at napakaraming tanong sa ating mga Pinoy showbiz marites. Nako, Beshi, kung pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat at pinaka-cute na showbiz crossover noong dekada 2010, hindi mawawala sa listahan ng tambalan ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap. Naalala mo pa ba nung nagkasama sila sa isang TV segment, ang pambansang Chacha Diva at ang pambansang Rich Kid? Yung eksenang iminumungkahi ni Chris at yung young Bimbi na subukan ni Raisa May ang bagong high hairstyle, particular ang pagkakaroon ng bangs at straight bagsak na buhok. May mga nagtatanong, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Isang senyales ba ito na submissive si Raisa kay Bimbi? Gusto ba nating maging mas maganda ang paningin or mas maganda sa paningin ng young master para magustuhan niya nito? Halika't i-unpack natin ang napakasayang showbiz throwback na ito sa isang ultimato at nakakakilig na report, no? So sa kasagsagan po ng Raisa May Show at ng kasikatan ni Chris Aquino or Chris TV, nagkaroon po ng napakasayang pagkakataon kung saan napilitan ng guesting at suporta ng pamilya ni Chris Aquino at Itbulaga sa family. Sa mga panahon yun, si Raisa May ay kilala sa kanyang maikling buhok na madalas ay nakatali o sa itaas at nakalog. Alam natin na sa mga panahon na yon, si Raisa May po, yung buhok niya kasi sobrang straight eh. Talagang kumbaga parang inalagaan din ng nanay niya, pero sobrang nipis. Diba medyo manipis lang yung buhok ni Raisa nung baby pa siya, nung maliit pa siya. So balit magtagpo ang landas sila Bimbi, napansin ng pamilya Aquino na napaka-cute ni Raisa at mas lalo itong gaganda kung babaguhin ng kaunti ang kanyang ayos. Ang mungkahi ni Chris at Bimbi, iminungkahi nila na baguhin ang kanyang hairstyle para mas maging mukhang princess or fashionable, ano? Ang reaksyon ni Raisa, buong puso at masayang tinanggap ni Raisa ang payo. Sabi niya dun sa video na yon, nung sinabi po ni Bimbi na I think you need to have or parang mas maganda raw na may bangs si Raisa. Pero sabi ni Raisa na sige magpapagupit siya pero next year pa, ganon. Parang ganon yung sinabi niya. Pero here it comes, ilang days pa lang ang nakaraan ay nakapagpagupit na si Raisa, nagkaroon siya ng bangs at makikita natin na may transformation talaga, mas lalong gumanda itong si Aling Maliit na ngayon ay dalaga na, 'di ba? Dumagsa ang papuri mula sa mga manonood. Sabi ng marami, mas lalong mabas ang kagandahan at pagka-charming ng ating Aling Maliit. Submissive ba si Raisa kay Bim? So a gentle reality check. Beshi, bago tayo masyadong tangayin ang ating imahinasyon, ninawin muna natin ang totoong konteksto nito gamit ang ating wais na pananaw. Kung mangyari ang eksenang ito, bata pa silang dalawa, si Raisa ay nasa ngayon ilang taon na ba si Raisa? 21 years old, no, if I'm not mistaken. At si Bim naman po ay parang mas matanda si Raisa ng 2 years. Dito po kay Raisa May, 'di ba? Or mas matanda si Raisa ng 2 years kay Bimbi. So napakabigat ng kahulugan ng usaping relasyon ng matatanda. Sa kaso ni Raisa at Bim, ito yung pure childhood, innocence, showbiz makeover at cute banter lamang. So sa kanila po sa panahon ngayon, 'di ba, parang sa mga bilang isang artista kasi katulad po ni Raisa, talagang kailangan mong mag-experiment ng itsura mo. Pero kung ito'y manggagaling dun sa lalaki na talagang nag-i-inspire sa iyo ngayon, parang madali mo na rin talaga siyang maa-accept kasi hindi madali na parang mag-experiment ka ng ganitong looks. Hindi natin alam kung ano ang magiging ano ang magiging outcome, 'di ba? Pero dahil nga very submissive ang isang Raisa May dito po kay Mr. Bimbi Aquino, ginawa niya po agad-agad, 'di ba? Kaya talagang mapapansin natin na
meron talaga may something na talaga itong dalawang ito at nakakakilig no yung kanilang dynamics na kahit na alam natin na talagang pinag-iisipan muna ang lahat ng ito. And yung kanilang tinatawag na opposite attract trope si Bimbi kasi 'di ba ano siya, Ingleserong rich kid mula sa sikat na political at showbiz clan. Napaka-polite at lumaki sa aircon. Si Raisa ang pambansang aling maliit, palaban, bibo, galing sa masa at punong-puno ng street smart wit. Kapag pinagsama mo yung dalawang magkaibang mundo, ito ay sa iisang screen automatikong may spark. Parang kwento sa panulat ng Wattpad or Korean drama kung saan ang supladong rich kid ay napapangiti ng bibo at masayang bida. Ang effort na magpaganda ang pinaka nakakakilig na anggulo para sa mga fans. Nang sabihin ni Bimbi at Chris na mas bagay sa kanyang bagsak na buhok na may bangs, agad itong ginawa ni Raisa. At para sa mga romantic sa puso, ang aksyong ito ay may hambing sa mga classic rom-com scene kapag ang isang babae nagpalit ng hairstyle para sa isang tao. Ibig sabihin, may special itong pwesto sa kanyang puso. Kahit na sa totoong buhay at laro't biruan lang ito ng mga magkakaibigan, pero ito'y simbolismo ng pagpapagupit ni Raisa ay nagbibigay ng tinatawag na talaga namang teenage love vibes na kinagiliwan ng buong bansa. Diba kung mapapansin po ninyo kapag ang isang babae heartbroken, ang ginagawa niya nagpapagupit yan. Nagpapabago siya ng kanyang looks. Pero ibahin natin si Raisa. Dahil in love si Raisa, at wala pong makaka-deny niyan, kitang-kita natin sa mga reaction nila. So ginawa niya yung sinabi ni Bim at yung request ni Miss Chris Aquino. So dahil po dito, ito po yung kinatuwaan ng marami, 'di ba? Kasi hindi mo naman susundin, 'di ba? Hindi mo naman parang hindi ka naman magpapasubmit doon sa sinabi ng isang lalaki kung wala ka talagang nararamdaman para sa kanya. Kasi ang gusto natin, lalo na mga babae, gusto natin na mas maging komportable, mas maganda tayo sa paningin nila, 'di ba? Kaya yun po yung isa sa mga parang kinasabi ka ng mga netizen. Kapag binalikan natin ang kwento ng haircut at bangs, hindi natin dapat tignan to bilang simbolo ng pagiging pagiging maarte lang or what, 'di ba? Pero sa halip tignan natin to bilang isang matapis na alaala no ng kung saan si Miss Raisa at Bim merong understanding. Panahon kung kailan pinag-isa ng dalawang magkaibang bata ang kapuso at kapamilya viewers. Simbolo ng matalik na pagkakaibigan, simpleng pagtanggap ng payo mula sa kaibigan upang maging mas confident at maganda. Showbiz magic, isang patunay kung gaano kagaling sina Raisa at Bimbi na magbigay ng saya at kilig sa milyong-milyong Pilipino. So kaya naman mga beshi, ang pagsunod ni Raisa May sa hairstyle request ni Bim at Chris ay isang cute at nostalgic and iconic showbiz moment. Hindi ito usapin ng pagiging submissive or pagiging maarte lang, 'di ba? Kundi isang patunay na game na pakikisama ni Raisa na kanyang pagiging open sa fashion makeover at nang walang kapantay na love, kilig factor na nagpapayanig sa Philippine television noong araw. Pero aminin ninyo, bagay na bagay kay Miss Raisa May yung kanyang hairstyle ngayon, 'di ba? Ano kaya magiging reaction ni Bim kapag nakita niya ng personal si Raisa, 'di ba? Kasi ngayong araw ng Martes, hindi live ang Itbulaga so parang na-tape nila yan. So tomorrow will be Wednesday, magkasama ulit sila ni Bimbi. So abangan Bimbi Aquino Yap, ano nga ba ang pahiwatig patungkol sa naging sagot nito? Kung totoo nga bang pinupush through niya na, no? Or parang nililigawan na, nasa ligawan stage na ba? Ito pong si Bimbi Aquino Yap at ito pong si Miss Raisa May Dizon. So ano nga bang ibig sabihin ng dalawang salitang nagpanok ng TikTok live ni Bimbi at nagpalindol sa buong kalupaan at kapuso kapamilya nation? Hindi sinabing no, hindi rin sinabing yes, pero yung kanyang sinabi, besh, nakakaligtas ba ng aura? So, yun ang ating pag-uusapan, maya-maya. For more showbiz updates. Naku po, drop everything you're doing right now. Break the internet as in. I-post nyo muna lahat ng ginagawa nyo sa TikTok, X, at Reels dahil may panibagong seismic event na ganap sa ating FYP. So, bago natin yan panoorin po muna natin tong short video clip na ito. Waiting kami na maging kayo soon. Let's see, boy! Pang masayang nagsesegment at nagsaserve ng visual ang naging ang ating paborito sa live broadcast ng kanyang TikTok live, si Bimbi Aquino Yap. At syempre dahil sa certified marites at rom-com enthusiast ng buong Pilipinas, umulan agad ng tanong sa comment section. Waiting kami na maging kayo soon. At anong naging sagot ng ating pambansang gentleman rich kid? Sa halip na mag-deny, sa halip na mag-pass o mag-iba ng usapan, tinignan niya ang camera, nagpakawala at nang napakalupit ng ngiti at sinabing, let's see po. Girl,
Tol, Beshi, Dabber Cats, tatlong salita lang yan, pero bakit parang buong sangkatauhan ang nag-microgaps? Bakit parang biglang nagka-firework sa tanghaling tapat? Kung naghahanap ka ng ultimate deep dive, kilig report kung ano ang hidden lore, psychology at panalo sa aura ng panibagong maybe moment na ito. So, nandito lang to, i-breakdown natin lahat yan. The decoding, the let's see po, ang lore sa likod ng dalawang salita sa ating henerasyon na sanay na sa mga mixed signal, situationship at hard launch, soft launch rules. Napakalaki ng timbang ng bawat salita. Kapag ang isang lalaki tinanong ukol sa kanyang romantic prospects o sa taong itinumbal sa kanya, may tatlo lang yung karaniwang ruta. The 3 routes of reaction. The hard pass, pwede siyang mag-pass. Friends lang po talaga kami, pwede niyang sabihin yon. Or pwede niyang sabihin no hope, ibig sabihin friend zone. Pwede rin yung playful dodge secret, wag kayong maingay, di ba? Pwede rin yun. Pwede rin po yung parang yung commercial tease na yun eh. Pero ang sinabi niya is let's see po. This is gonna be an open door policy plus green flag respect at plus pure possibility. Hindi ito standard friend zone reply. Kung walang anumang spark o walang balak ang isang tao, no? Ito lang yung aking point of view ko dyan. Ang pinakamalaking takasan sa live stream ay ang klasikong naku magkaibigan lang po kami niyan. Mula nung bata pa kami, pero hindi yun ang ginamit ni Bimbi. Sa paggamit ng let's see, binigyan niya ng puwang ang future possibility para niya na rin sinabi sa buong media na hindi ko sinasara ang pinto. Open ako sa kung saan man ito patungo. Ang magic na salitang po, ito ang dahilan kung bakit mas lalong nagwala ang netizen kasi kahit na nakakakilig at medyo flirty ang context ng sagot, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging polite at well-mannered gentleman. Ang pagsama ng salitang po sa isang nakakakilig na linyahan na isang instant 100,000 plus aura points, smooth, respectful pero may patama. So bakit nga ba nagpawindang sa kalupaan ng sagot ni Bimbi? Bakit nga ba libo-libong netizen ang agad na nag-cut ng video clip na ito para i-post sa TikTok na may background music na maybe this time o kaya pantropiko? The power of mutual respect. Nakikita ng publiko na hindi ginagawang biruan, no? Hindi lang biruan para kay Bimbi at Raisa May. Sa bawat panayam, guesting at live stream, consistent si Bimbi sa pagpapakita ng mataas ang pagtingin niya kay Raisa. Hindi lang bilang co-host, kundi bilang isang napakagandang dalaga. Ito naman yung the slow burn romance trope. Lahat tayo sa Gen Z ay mahilig mag-trope ng tulad ng childhood friends to lovers, opposite attracts, tsaka rich polite guy, ex-witty self-made queen. Ang kwento ni Raisa May at Bimbi ay parang isinulat ng isang top-tier Wattpad writer o K-drama director. Nakita natin sila nung mga bata pa sila, nagkahiwalay ng ilang taon upang mag-grow sa kanilang buhay at ngayon pareho na silang mature at ganap na dalagat binata. Muli, silang pinagtagpo ng tadhana sa live television. Yung the maybe chemistry matrix, bakit working sa masa at Gen Z? Suriin natin kung bakit mas malakas pa ang dating ng let's see po ni na Bimbi at Raisa kumpara sa ibang gawa-gawang love team ngayon. Kasi may mga factor yan, ang maybe dynamics o ang Raisa May at Bimbi love team. Authenticity level is 100% unscripted. Ang mga reaksyon ay nanggaling sa real-time TikTok live at live TV banter. Public sentiment, full support mula sa Gen Z, TikTokers hanggang sa mga tita at lola na sumusubaybay sa kanila mula noong 2013. Family approval or multi-generational green flag. Tanggap ng pamilya at may basbas ng parehong panig. Vibe atmosphere wholesome, lighthearted ay may tamang timpla lang yung kanilang puppy love turning into a real crush vibes. Kaya naman makikita natin dito yung Raisa wit and charm plus Bimbi's gentleman energy. So yung let's see po statement is that ultimate nationwide kilig phenomenon. Ang reaction ng social media mula sa TikTok hanggang sa X, Twitter nang pumutok ang clip na ito ay hindi na magkaintindihan ng mga comment section sa iba't ibang platform. So narito yung ilan sa mga breakdown ng reaction ng netizen. TikTok commentary, sabi niya, I'm screaming. Hindi nag-deny si Bim, pakihanda na po ang bagong barong at gown. Sabi po yan sa X stan accounts. That si po was so smooth. Bimbi is literally the blueprint of respectful yet low-key flirty guy. Facebook Marites Group, boto kami mula nung bata pa yung dalawang yan. Kasi nakikita sa naming may chemistry talaga. Ano kaya ang susunod sa maybe era? Dahil sa panibagong let's see po statement na ito, ano kaya ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na araw sa Itbulaga at social media? Mas matinding asaran sa studio. Tiyak na hindi ito palalampasin ng mga legit Dabber Gods, host at inaasahang gagamitin itong pambiro sa mga susunod na episode ng Bulagaan at The Age is Right. More TikTok contents dahil napansin ni Bimbi na ang kagustuhan ng mga fans na mas marami pang joint live stream at kulitan videos ang posibleng lumabas sa kanilang mga official account. The public continues
sumusupport. Patuloy na abangan ang buong bansa kung ang Let's See po ay magiging it's official po sa hinaharap, no? Dahil ang simpleng pahayag na Let's See po ay ni Bimbi Aquino sa kanyang TikTok live nang tanungin tungkol sa posibilidad na maging sila ni Raisa May Dizon ay isang certified na culture moment na ipinapakita nito ng isang matipuno, marespeto at modernong pagtingin sa posibilidad ng pag-ibig na walang pilitan, walang overhype na script kundi pure at natural na pag-aabang sa kung ano ang inilaan ng tadhana. Kaya mga beshi, mag-seatbelt lang tayo dahil ang maybe era ay nag-uumpisa pa lamang. And that's it for Low-key mother-in-law approval, breakdown ng suporta ng nanay ni Raisa May Bim at ang culture check nito. So ano nga ba ibig sabihin nito? Bakit nakuha ni Bim ang approval ng ina ni Raisa May? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Tayo magpatuloy sa ating updates ay panoorin po muna natin ang short video clip na ito. Mami, andyan si Raisa. Sa the house. Nagpapahinga si Raisa dyan, di ba? Oo. Ay, hindi. Wala pa siya, Papi Jack. Ay, narinig ko tumatawa siya. Guys, si Team Raisa, ang fresh. Thank you po sa lahat ng mga nanonood sa live. Reveal na. Hello Team Raisa. Sabi mo, hello Team Raisa. Mangantana. Mangantana. Yun. Iyan po yung ilan sa mga eksena kung saan kamakailan nagkaroon po ng live itong pong si Papa Jack at parang sumama si nanay po ni Miss Raisa May dun po sa live po ng TikTok at sila po ay nag-call love no dun sa video clip. And then parang niloloko pa ni Papa Jack no na nandyan ba si Raisa, nakauwi na ba si Raisa? And then alam pala nitong si Mama Riza na si Raisa May ay nasa kondo mismo nitong si Mr. Bimbi Aquino Yap, 'di ba? So, kapag ang nanay na mismo ang nagsabing pumunta ka lang sa kondo niya, tiwala ako sa kanya, besh. Ibang level na 'yan. Automatic verified and approved by the matriarch 'yan. Ganyan na ganyan ang chika at gulat ng buong P-pop at showbiz marites community nitong mga nakarang araw. Kasi naging usap-usapan sa bawat TikTok, FYP or formerly Twitter feed at Facebook Reels ang pagpapakita ng buong pusong suporta ng nanay ni Raisa May Dizon. Si Mami Risa ay kay Bimbi Aquino Yap hindi lang basta high beam o simpleng pag-greeting sa TV ang naganap. Ang nagpalaglag ng panga ng lahat ay ang pagbibigay green light at blessing ni Mami Risa kay Raisa May na bumisita at mag-hangout sa kondo ni Bimbi dahil sa sobrang tiwala nito sa binata. Para kasi sa ating henerasyon na mahilig mag-analyze sa mga subtable green flag, soft launches at family dynamics. Ano nga ba ibig sabihin ng gesture na ito? Bakit sobrang big deal? No, and sa ating mga Pinoy, kapag ang magulang na mismo ang nagpapasok sa isang tao sa kanilang inner circle. So halika i-breakdown natin yan sa isang ultimate Gen Z deep dive analysis. Ano nga bang ibig sabihin ng mother's approval gesture na ito? Sa modernong dating at friendship landscape, marami tayong terms, talking stage, soft launch, situational or strictly besties. Pero iba ang nagaganap kapag pumasok na sa picture ang magulang. Kapag ang isang Pinoy mother ay nagbigay ng pahintulot na pumunta ang kanyang anak sa personal space ng isang lalaki tulad ng konto, meron pong ibig sabihin yan sa language ng ating henerasyon. Kasi 'di ba merong tinatawag na traditional Pinoy parental guard or strict screening process and then condo visit approval granted. Ultimate green flag status. So ibig sabihin lang nito na certified green flag status ay hindi madaling makuha ang tiwala ng isang Pinoy ma'am, lalo na't si Raisa May ay lumalaking protektado ng kanyang pamilya habang nasa showbiz. Ang pagbibigay ng tiwala kay Bimbi ay nangangahulugang nakikita ng nanay ni Raisa si Bimbi bilang gentle giant at totoong gentleman. Lumaki si Bimbi sa ilalim ng gabay ng isang Chris Aquino kaya kitang-kita ang kanyang galing sa etiquette, respeto at pagiging maalaga. So safe space, walang pangamba ang pamilya ni Raisa na may mangyayaring hindi maganda dahil subok at kilala ang pagkatao ng binata. High level social validation sa Gen Z terminology. Ito ay tinatawag na parental endorsement kapag ang nanay na mismo ang nagpapakita ng suporta sa inyong closeness. Ibig sabihin na hindi lang kayong dalawa ang may chemistry, maging ang buong pamilya ay nakakaramdam ng magandang aura or positibong energy mula sa inyong samahan. Meron din tinatawag na breaking the strict mom or stereotype. Nasanay tayo sa kulturang Pilipino na kapag may nakakakagustuhan o nagkakalapit na kabataan, ang
unang naghihigipit ay ang mga ina. Pero sa gesture na to, pinapakita ni Mami Risa na modern, open-minded at batay sa character evaluation ang kanyang pagpapalaki. Tiwala siya sa disiplina ni Raisa, tiwala siya sa respeto ni Bimbi. Ang pag-ugnay sa kulturang Pinoy, ang core values sa likod ng chika. Bakit nga sobrang nahook ang buong bansa sa simpleng pahayag na ito? Kasi dahil direktang pumupukol ito sa mga itinuturing na core values ng pamilyang Pilipino. Suriin natin yung ugnayan sa ating kultura, Pinoy cultural value. Paano ito makikita sa Raisa and Bimbi and Mami Risa situation? Yung tinatawag na pamamanhikan, paggalang, bagamat wala pa sa ganitong level, ang pagiging maayos ni Bimbi sa pamilya ni Raisa ay nagpapakita ng lumang tradisyon ng paggalang sa mga magulang ng babae. Yung kusang tiwala ay ang tiwala ay hindi binibili. Ito ay binibigay batay sa pakikitungo. Ang pagiging mabuting tao ni Bim ay naging susi para maging bukas ang pintuan ng kondo niya para kay Raisa. No, matriarchal blessing sa kulturang Pinoy. Napakakas ng boses ng mga ina, just ang ilaw ng tahanan. Kapag botong ina, halos panalo na ang buong relasyon o samahan, 'di ba? So, ang boto si Mami Culture. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas na magtanong sa tropa ng boto ba sa'yo nanay niya? Sa Pilipinas kasi napakalaking bagay na parental consent or approval. Kapag sinabi ng nanay na gusto ko yung batang yan para sa'yo, automatic na tumataas ang score ng taong yon ng plus 1,000 aura points. Ang gesture ng nanay ni Raisa ay isang patunay na sa kulturang Pinoy, ang panliligaw or pakikipagkaibigan ay hindi lang sa pagitan ng dalawang tao, kundi pagitan ng dalawang pamilya. She's leaving. So yung konsepto ng ligtas at may respeto, sa Pinoy culture napakadaling maging protective, 'di ba? Ng magulang kapag usaping condo visit na ang pinag-uusapan. Dahil sa stigma at pag-aalala sa seguridad ng anak, ang pagbibigay ng permiso kay Raisa na pumunta sa condo ni Bim ay nagpapakita ng napakataas na antas ng respeto at integridad. Pinapahiwatig nito na sa paningin ng nanay ni Raisa, si Bimbi ay pinalaki ng may tamang paggalang sa kababaihan or tinatawag na Gen Z take. Bakit slay na slay ang moment na ito para sa ating mga Gen Z? Bakit nga ba sobrang nakakakilig at nakakasatisfy panoorin ang buong kaganapang ito? Kasi nga no drama, just pure healthy vibes, nakakasawa na ang mga showbiz issue na puno ng away sa pamilya o third party drama. Ang kwento ni Raisa, Bimbi at ang pamilya nila puno ng wholesome support at mutual respect. And syempre, mapapasana all moment ka na lang, 'di ba? Kasi ang bawat pangarap ng Gen Z na magkaroon ng magulang na supportive sa kanilang social life at nakikita ang value ng kanilang mga kaibigan sa special someone. And real life rom-com realness, parang nanonood lang tayo lahat ng isang live action K-drama o Wattpad story kung saan ang strict mother ay nagpalambot ng isang gentleman at marespetong leading man. So, ito pong pagpapakita ng suporta ng nanay ni Raisa May Dizon at ang pagbibigay nito ng approval para sa condo visit kay Bimbi ay hindi lamang isang simpleng showbiz headline. Ito ay isang magandang refleksyon ng modernong kulturang Pilipino kung saan ang tiwala, respeto at magandang pagpapalaki ay nagbubukas ng pinto para sa mga mas malalim, mas ligtas at mas masayang samahan. Certified green flag para kay Bimbi at certified supportive mom goals naman para kay Mami Risa. So, yun po yung ilan sa mga masasabi natin na magandang gesture na ipinakita ni Mami Risa na in the future ay walang magiging problema kay Bimbi at Raisa May Dizon. Tapos samahan pa natin ang support na binibigay po ni Miss Chris Aquino and I know na talagang mas magiging maganda po yung kanilang samahan. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.